kundi gusto kong maramdaman mo may pag-asa pa at pwede mo pang maranasan kung ano yung naranasan namin. That's why nandito po kami sa Zoom ngayon and we are sharing kung ano yung experience namin. Kasi gusto namin na ikaw din madamay ka at ikaw din yung susunod na magkukwento din kung ano na yung mga naranasan niyo po dito sa program. Kaya ngayon, okay lang ba? Pag-usapan natin yung realidad ng buhay. Kasi marami pong tao ngayon, pag sinabing reality ang pag-uusapan, ayaw na nilang pag-usapan, lalo na pag-usapang pera. Kasi sanay na sila at tanggap na nila na hanggang sa mamatay daw sila. O, di ba? Hanggang ganun na lang yung sitwasyon natin. Pero guys, meron akong nabasang libro, sabi niya, pinaka-nakakalungkot at pinaka-worst pala at pinaka-mahirap na tao dito sa mundo, yung taong wala ng pangarap. Kaya nung nabasa ko yon, libre lang naman mangarap, ba't di natin aksyonan? At kapag may dumating na opportunity, why not to grab it para makuha pa natin yung pangarap natin, di ba? Bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, dalawang pinaka-importanting bagay, pera at saka oras. Kung ikaw papipiliin, anong mas gusto mo, yung pera o yung oras? Anong gusto mong masayang, yung oras o yung pera mo? Di ba? So, maybe nag-iisip ka ngayon at ikaw din hindi mo alam kung ano bang importante dyan sa dalawa. And ngayon, pag-usapan natin, ito realidad. Tama ba may mga tao na walang pera at the same time wala ding oras? Realization ko to ha, nung empleyado po kasi ako, sobrang busy ko na sa trabaho ko, wala na nga akong oras sa pamilya ko, wala pa akong pera. Sabi ko, ganito ba talaga yung buhay na pwede kong maranasan o meron pang pwedeng ma-experience na better dito? Pangalawa po is, walang pera at the same time, maraming oras. Sino tong mga to? Di ba? Sasabihin ng iba, tambay. Maybe sasabihin ng iba, yung mga walang trabaho na housewife na nasa bahay. And isa lang sigurado po ako, sabi ng tambay, at least sa mga empleyadong sobrang busy, sasabihin niya, di ba? Pareho tayong walang pera. Pero at least ako marami akong oras. Yun yung pangatlong realidad na pwede pag-usapan natin sa mga tao ngayon is meron naman maraming pera pero walang oras. Maybe ang sabihin po natin dyan yung mga OFW na bigay ng pera pero kapag may okasyon, kapag kailangan ng yakap ng taong mahal nila, hindi nila mapadala yung yakap. And last na fourth quadrant po ng mga tao ngayon, meron din naman na mga nakikita natin, marami silang pera, tapos marami din silang oras. And for sure, lahat ng mga nandito, comment nga dyan kung ikaw yung nangangarap din na marami ka rin pera at marami ka rin oras. Kasi honestly ako po, nung kumita akong 301,000 in just 1 month, sabi ko, sarap pala ng experience na, di ba, may pera ka, tapos marami ka pang oras, tapos nakakapag-travel ka pa, tapos nagagawa mo pa yung mga gusto mo, at the same time, nabibigay mo pa yung masarap na buhay sa pamilya mo. And alam niyo, sobrang grateful talaga ako na nakilala ko tong program. Dahil nakita ko na namulat yung mata ko, namulat ako sa katotohanan at nagising ako sa katotohanan, pwede pa palang ilaban natin yung mga pangarap natin. Ito lang yung mga hindi kasi natin alam, meron palang dalawang paraan kasi para kumita. Una, yung manual na katulad po ng typewriter, kapag hindi mo yan tinay, o diba, walang lalabas at walang mapiprint. So, kung wala ka, wala ding income. Ganun din po sa pagkita natin. No work, no pay. Pero, meron pala na yung iba, kumikita sila automatic. Kahit tulog sila, kumikita sila. May passive income sila. Katulad ng photocopier na nakikita nyo po sa screen. Imagine, isang copy lang ng paper, tapos automatic nagpo-produce na siyang mag-isa. Kasi naka-automatic at systematic na siya. Kahit matulog ka, kahit bumalik ka pa kinabukasan, sigurado nagpiprint pa din yan, nagpo-photocopy pa din yan. And sa pag-earn at sa mga pagkakakitaan, meron din pong ganong passive income. At dito na lang po namin nalaman dito sa program. Kaya pakinggan mo talaga, pwede pala talaga na maturuan ka magkaroon ng passive income because of the program. Ngayon, another na reality pag-uusapan natin, yung common cycle na ginagawa natin araw-araw
even ako, nung empleyado ako, honestly, ito po yung cycle na nangyayari sa akin. Kasi lahat naman tayo may 24 hours in a day. Meron po ba dito 25 hours? Sige nga, pa-comment mo nga dyan kung ikaw 25 hours yung meron ka sa isang araw. Diba? Kasi lahat tayo pare-pareho na may dalawang mata, may dalawang tenga, may ilong, may bibig. Pare-pareho tayo may 24 hours. Pero hindi ka ba nagtataka kapag tiningnan mo yung mga magaganda at magagarang bahay? Sa tingin mo, sinong may ari ng bahay na yon? Yung negosyante o empleyado? Diba? Sigurado ka, sasabihin mo, negosyante, mga business-minded. Pag nakakita ka ng magarang sasakyan, mga sports car at mga magagandang sasakyan na pinapangarap lang natin dati, di ba, lagi nating sasabihin, hindi empleyado yung makakakuha nun. Maliban na lang kung yung empleyado, dinagdagan niya ng negosyo. Pwede yon, di ba? Na habang empleyado is nagiging negosyante tayo. But to make it short, para makuha natin yung pangarap natin, negosyo ang kailangan nating pairalin. According to the book, ang dami ko sasabihin talaga sa inyong mga binabasa kong libro. According to books, yung 8 to 5 daw na trabaho natin as empleyado, pang survival daw yan. Pero yung after your work, from 6 p.m. onwards, lahat ng mga sideline or side hustle daw na ginagawa natin, yun daw yung magdadala sa pangarap natin. Kaya guys, congratulations! Mayroon ka ng side hustle na pwede mong isabay sa trabaho mo dahil sa napapakinggan mo ngayong gabi. Ngayon, eto 8 to 5 daw. Pumapasok tayo sa Zoom, sa trabaho natin, sa work natin, and hindi naman ibig sabihin na 8 o'clock yung pasok mo. 7:59 gigising ka, di ba? So kung 8 o'clock yung pasok mo, for sure, magpre-prepare ka pa, more or less, yung iba 7 o'clock, 6 a.m., pero natural or normal, and according sa mga na-survey po namin, usual daw, 5 a.m. gumigising kasi magluluto pa yan, maliligo pa yan, i-prepare yung mga kailangan ayusin sa bahay bago sila pupunta sa trabaho nila. So 5 a.m. gising ka na. Ngayon, kapag 5 o'clock ba na lalabas ka sa trabaho mo, automatic ba nun 5:01 nasa bahay ka na? Di ba hindi? For sure. Mata-traffic pa, co-commute ka pa, pipila ka pa ng mahaba, or pwede magpo-food trip ka pa sa labas, o kaya kakain pa kayo sa labas. So to make it short, hindi 5 o'clock na nasa bahay ka na, minsan at madalas, alas 8 ka na makakauwi at makakapagpahinga sa bahay. So total, 15 hours pala, ini-spend natin sa trabaho natin. Pero ang bayad lang doon, 8 hours. Alright! Guilty po ako doon kasi ganun din yung ginagawa ko, ganun ako ka-dedicated. 10 years na nasa DepEd ako, umikot lang po yung buhay ko sa trabaho. Gigising at matutulog ako na trabaho lang ang iniisip ko. Kaya doon ako napaisip, sabi ko parang ayoko na ng ganitong cycle, routine na paulit-ulit na lang. Sabi ko gusto ko makawala dito. Kasi nakita ko, imagine, after ko ng 8 hours na tulog, to make it short, isang oras na lang pala yung free time ko para kumain, para mag-FB. Isang oras na lang pala yung free time ko para maibigay ko sa pamilya ko. Kaya lagi ko sinasabi nun pag may nagyayaya sa akin. Sabi nila, magsa-travel kami. Sabi nila, mag-side hustle kami. Sabi nila, pupunta kami dito, pupunta kami doon. Pero lagi yung sagot, wala akong time. Kaya pala, maraming empleyado sinasabi walang oras at walang time kasi umiikot na lang po yung oras at yung buhay natin sa trabaho natin. Guilty po ako doon and I'm just sharing kung ano yung naranasan ko po nung empleyado ako. Pero alam niyo po, ito pinaka nakakalungkot. Sa dami ng oras na ini-spend ko sa trabaho ko, sa sobrang nakafocus ako sa trabaho ko, wala na akong oras, hindi lang sa sarili ko, sa pamilya ko, pati sa pangarap ko, wala na din akong oras. Oh, reality po yun. Kaya buti na lang, mamumulat po tayo sa katotohanan ngayon at gusto po namin na kayo din po magising na tayo sa katotohanan because there's more to life. Bakit? Ito kasi yung naging sistema natin Di ba kukuha tayo ng trabaho. Pag nagtrabaho na tayo, sasahod tayo. Kapag sumahod na tayo, for sure, gagastusin natin yung sahod natin. And kapag tayo, gumastos na ng sahod natin, minsan sobra pa yung gastos natin sa sahod natin, kaya natututo tayong umutang. At sabi nila, according sa research, more than 90%
ng mga Pilipino may utang? Sige nga, pa-comment nga dyan. Hindi na pala. Baka may magsabi dito, ako po may utang. Guilty din po ako dyan kasi nabaon din po ako sa utang ng empleyado po ako. At dahil marami po tayong utang, wala po tayong ipon. Sige nga, basahin nyo nga kung ano yung nasa screen. Diba? So, anong nangyari? Dahil wala tayong ipon, kaya tayo ay natsugi. Natsugi talaga, diba? And according po sa survey, permanent work po ang pinag-uusapan natin, ha? Madalas, at the age of 24 daw tayo nagkakaroon ng permanent na trabaho. Hindi naman lahat, ha? Hindi lahat na pagka-graduate nila may permanent na trabaho agad. Minsan yung iba marami pang a-applyan based sa mga experience muna para bago sila makapasok dun sa stable job nila. And kapag pa ikaw nagtrabaho ka ng 24, after 1 year working, may ipon ka na ba? O, diba? Sino dito yung magsasabi may ipon na siya after 1 year na nagtatrabaho siya? Ako kasi nun, saktong bayad utang pa lang sa mga in-advance kong gastos nun nung nag-a-apply ako. After 10 years ba na nagtatrabaho ka, may ipon ka na din ba? Naka 10 years po ako sa DepEd, honestly, wala din po ako naging ipon. May utang pa nga, diba? Sobrang hardworking ako, sobrang sipag ko, pero wala pa rin ako naipon sa 10 years ko sa DepEd. Pero after 30 years kaya na working tayo, may ipon na kaya tayo? Kasi sa more than 4 years po ako nandito, sa dinami-dami ng mga nakausap ko na pong more than 30 years na nagtrabaho, sad to say, and reality, wala pa din pong naipon yung iba. Kung meron man, bilang lang po sa kamay ko yung mga na-interview ko na nag-retire sila na meron silang ipon. Nakakalungkot, and that's the reality. Bakit natin pinag-uusapan yung realidad? Kasi kapag umabot tayo ng 65 years old, pare-parehong mindset pala ng maraming Pinoy ngayon. Pag 65 ka na, makukuha mo yung retirement, ang tanong anong gagawin mo sa retirement mo? Yung iba, may mga sakit na, diba? Gagastusin na pang maintenance. O, yung iba, anong gagawin sa retirement nila? For sure, yung iba, pambayad utang. And alam nyo ba? According po sa mga nakausap po namin, meron naman yung retirement nila, dadalhin nila sa business. Eto tanong ko, kung at the age of 65, magbi-business ka din pala, ba't kailangan mo pang hintayin na tumanda tayo, na umabot ng 65 years old, bago tayo magnegosyo? Hindi ba pwede na ngayon pa lang, habang bata tayo, na malakas tayo, at ready to gain new learnings pa tayo, that is the perfect time na isabay natin sa trabaho natin yung pagnenegosyo. And naiintindihan ko po kung bakit marami pong natatakot sa pagnenegosyo. Kasi maraming alam natin, malaki kapital, marami pa namang Pinoy, takot po sila maglabas ng puhunan. Maraming takot po na mag-business kasi sobrang risky. Diba? Nakita na natin yung mga sari-sari store, naging sara-sara store. Ang dami nagsasara ng mga milk tea shop na nakita natin nagbukas. Bigla, mamaya-maya, ilang buwan lang, sarado na. Kaya, mataas yung risk. Kaya takot tayo kasi nakita natin nag-fail yung madami. And at the same time, lalo na kapag alam mong own effort mo lahat. Own effort mo lahat yung business na gagawin mo, kaya takot tayo magnegosyo. Pero, what if may good news ako ngayong gabi? Total, nandito ka sa Zoom. May good news ako sa'yo. Bakit? Meron akong negosyo na i-share sa'yo na hindi mo kailangan ng malaking kapital. May i-share akong program na ginagawa namin kung bakit yung mga pinakita kong experience ko po at mga naranasan ko dito sa program at dito sa business, hindi pala malaki yung risk. And alam niyo kung ano pa yung pinakamaganda? Yung gagawin mo yung business na may team support, hindi mo siyang mag-isang gagawin. Ang ganda po nun. Parang ngayon, nakita nyo, ang dami po natin, ang dami nagsalita. Iilan po yung mga guests po natin dito, pero mas madami po yung mga members na gustong sumuporta at tumulong sa'yo ngayon. Ganun po yung team support sa program natin. At ano ba yung program natin? Ano ba yung business natin? Welcome to Royal Business Presentation, Road to Time and Financial Freedom. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Paano ka magkakaroon ng time
kumpanya natin. 18 years na po ito, marami nang nakakaalam, marami nang nakakakilala, pero isa lang yung gusto ko sabihin sa'yo. Ang company po na kilala mo dati, ibang-iba na po siya ngayon. Nag-innovate na po siya, may sistema na siya, at sumabay na po siya sa trend. Kaya pakinggan mo hanggang dulo, ano na nga ba yung bago ngayon? At ano nga ba yung program natin kung bakit marami yung natulungan, kung bakit maraming mga nag-share ng story nila na natulungan ng program natin.